Welcome sa aming vlog at ka-partner Maron. Ayan po, nakarating na po kami dito sa Punton Jetty, kung saan nandito po kami sa parking area dito sa harap ng park. So kita-kita po tayo doon. Hello guys, magandang hapon. Pangalawang balik po namin dito sa Taspid Punton Jetty. Kagabi po, marami na po kaming nakuha, pero napag-desisyonan po ni ka-partner Maron na gagawa kami ng bagoong. Marami po sa may dulo doon, pero dito lang po muna kami sa Bungaran kasi maraming fishing rod doon. Maraming gumagamit ng fishing rod doon, mabubulabog yung kanilang isda. Baka sila ay magalit. Kaya dito lang po muna kami. Yung kotse po namin na doon po sa paradahan po doon sa ilalim ng puno. So, kasnet po muna si ka-partner Maron dito sa tabi, dito sa may Bungaran, habang maaga pa. Mamaya konti, madami ng mga tamban o mataan o matambaka sa Tagalog. Ayan po. Kikita po natin mamaya kung ilan po ang makukuha natin na isda, yung maiuwi natin mamayang gabi. Ayan, ang dami oh. Pangalawang araw po ito ng pagpunta namin. Kagabi po, maaga po kami nakauwi. Alas 8 po, umuwi na po kami. Ngayon, babalik po kami. Gagawa po si ka-partner Maron ng bagoong. Maron's version. Dami na, ganda na. Isang ano mo lang yon? Saan ka naghagis? Sa may gitna? Sana mayroon ding yellowtail. Puro tamban na siya. Oh. Kaso mamaya tayo kumuha doon kasi daming nag-fishing rod eh. Pero pag bagoong, pwede yan. Hilain mo sa ano yun. Sa ano, sa 3/4 mesh. Oo. Kaya yung kagabi nakikita ko, nakakalusot talaga sa ano. Dami na naman. Ano, baka nakawa. Mamagots. Dami pong padating. Pero mas maganda po, partida po talaga pag gamit mo ay kasnet. Ang magandang kasnet po na pwedeng gamitin dito, maganda yung 3/4 po na bottom pocket. Ayan, yan po yung binili ni ka-partner Maron para madami pong masabit sa kanyang kasnet.
Oo, mabulabog tatakbo doon sa kabila. Pero ito po yung oras ng mga paglabas ng yaka. Ganda po dito. Hindi po nakakasawang pabalik-balik po dito. Diyan po si Kapartner Maro, no? Tignan po natin kung marami yung nahila niya. Pero may nagkakasnet din doon, Han, no? Ayan. Hinihila po ni Kapartner Maron. Meron? Ayan guys, lumipat na si Kapartner Maron dito sa may dulo. Marami na pong nagsipag-uwian, pero madami din pong nagsisipag datingan para mag-night fishing. So, andito pa rin kami, maya-maya konti, kapag nakaipon na kami ng maiuwi, saka kami talagang pauwi. So, antabayanan nyo po kung gaano po karami ang aming maiuwi ngayong gabi sa aming pagbabalik. Mahulog doon. Natampuan mo yung kawan? Hindi ko nga naririnig, sabi ni ano. Kasi iba yung tinitignan ko dun sa may dulo. Bakit hindi mo gagawin ko pang bagoong guys. Madulas talaga, hindi kagaya ng yaka. Kantulawan, hindi na lang talaga ayam niya asawa na taguray ko na naman. Ayan po, pauwi na po kami dahil nakakota na po kami ng tamban. So yung tamban po yung parang sa sardinas po, kasi tawag dito kanina is sardines daw. Narinig ko yung babae kanina. So pauwi na po kami, kita-kita po tayo sa bahay para makita po natin kung gaano kadami po yung aming nakuha pag natanggal po doon sa cooler. So kita-kita po tayo doon guys. Nandito na kami sa bahay guys. Pangalawang gabi po ng aming pagkakasnet ng tamban sa Gold Coast. Sineseparate po ni Kapartner Maron yung mga yaka na nakuha.
Dahil may mga yaka po na naihalo sa mga nakasnet niyang tamban. So, ayan po lahat. Naka-jackpot po ulit tayo. Madami po kaming nakuha kagabi. Pero ngayon po, mas madami. Dahil ang tamban po ay wala pong bag limit. Dahil iyan po ay ginagamit sa pagpain. So, pag once po na ginagamit na pampain, wala pong bag limit. Hindi po gagaya ng matambaka. Kaya po may bag limit na 20 pieces per person. Dahil po yan ay hindi po pang pain. So, 40 po yan. Pag dalawang tao, yung yaka. Pero, ang pagkakaalam ko po ay wala pong 40 pieces yung yaka na nakuha namin. So, mas mababa sa 40 pieces po ang alam ko po. So, dito po, wala pong bag limit. Kahit ilan po ang kunin mo, kahit ilang timba o ilang batya po, wala pong bawal. Hindi po bawal kumuha ng madami. So, tignan nyo po, fresh na fresh. Ang lalaki. Fresh na fresh po. Tignan nyo po yung mata niya, oh. Fresh na fresh. Para na kaming magtitinda sa palengke ni ka-partner Maron sa dami. Pero, gagawa po kami ng bagoong namin. Sarili naming gawang bagoong para matagal gamitin at alam po natin kung gaano kalinis po yung handling, di ba, Han? Handling ng paggawa namin ng sariling bagoong. So, bumili kami kanina ng 3 kilong asin. 2 yung 2 kilos yung isang malaki tapos 1 kilo yung maliit. So, 3 kilong asin po. Depende po sa dami po ng pabagoongin namin. Base po sa turo po sa amin, ni ka-partner Maron, 3:1 po. 3 sukat po ng isda at 1 sukat na asin. Ayan po. Banak. Isang banak na isa. Ay, oo. Nakasnet mo rin yan? Kaya ihalo mo doon. Kasi dyan pag ginawa bagoong. Oo, hindi pwedeng gawing bagoong yung Base po sa experience namin, ang matambaka po ay mahirap pong madurog yung kanyang laman. So, hindi po magandang gawing bagoong po yung banak. Kung yung galunggong po na bilog at saka po yung ganito, na malambot po ang kanilang laman, yun po ang magandang gawing bagoong. So, ayan po. Pagod na po si ka-partner Maron sa pagkasnet. Siyempre, wala po tayong choice kung di linisan po itong ating nakuhang banak. Ay, hindi pala tamban. Isa lang pala yung naihalong banak. Madami rin pala yung matambaka, no? 46 na. Oo. Hindi kasi yung huli nagbigay pa sila, di ba? Kasi na sila eh. Nasa limit na rin. 47. 48. Madami rin pala. Dami rin pala. Ang dami. Mas madami ngayon po kaming nakuha kaysa kagabi. Kasi kagabi po, bago po mag 8:00, umuwi na po kami.
Pero ngayon 8:30 po kami nang galing doon. So, mas madami po ngayon. 51 yan. Diyan muna sa may ano, may ano. Ay, sige. Doon na lang sa may CR. Ang dami po. Ayan. 51 yan. Saan doon po yung bana? Ito po yung masarap na daingin. So, dadaing po ako niyan para may unti-unti po kaming uulamin. At ito naman po ay gagawing bagoong ni ka-partner Maron. So, sa lahat pa po ng hindi pa nakakapanood, please paki-like and subscribe po ang aming channel ni ka-partner Maron. Kita-kita po tayo sa susunod na vlog. Thank you for watching.